Sir, wag na kayo maghabal-habal kasi inamin mo nung last hearing nga pala na ikaw ay naghahabal-habal. At dahil mabagal ang kilos ng mga taga-gobyerno natin, particular LTFRB, pero it doesn't mean na ikaw ay gagawa na ng violation, lalabag ka sa batas dahil lamang hindi kumikilos yung ating mga taga-gobyerno. Don't do that. Otherwise, papahuli kita. It's not Ang fair tanong to lang naman, everybody na dumadaan sa proseso, gumagawa ng tama at ikaw, pagbibigyan ka namin just because hindi ka na makapag-antay kaya ikaw ay magbabayolate ng batas. No. Dapat huliin nyo ito si Mr. Maglungsod pag nakita nyo sa kalye naghabal-habal. mahuli po nila akong officer po. Madaling araw po ako nabiyahe, kaya... Ipantayin nyo na madaling araw. Ito. Hindi po. Tapos ipaskil nyo yung mukha ni Mr. Maglungsod sa bawat istasyon. Sige. Ipaskil sa social media. But anyway, Mr. Maglungsod, the reason why I'm telling you this is huwag niyo na pong gawin yan dahil pinag-usapan lang natin yung pag nagkaroon ng disgrasya. Siyempre, naghabal-habal ka, walang insurance yung iyong pasahero. O, sino babayad ng pag-hospitalization? Kapag namatay, palayo lang. Sino mag-shoulder ng mga burial expenses, etc. So, delikado talaga yung paghabal-habal mo. Which, at the same time, bawal naman talaga yan. So, hindi mo pwedeng gamitin yung dating sinabi mo dito last time. Kasi ang tagal-tagal na puro pilot study, kaya ako naghabal-habal na. Wrong. Yung iba nag-aantay, pero ikaw hindi ka makapag-antay. So, what makes you so special? Mr. Chair, at least itong resource person natin nagsasabi ng Yes. totoo. Ito. Diba? Dami Pero nakapulot mali- tayo. Pero tama yung sinasabi nyo. Siyempre, hindi naman porket nagsabi ka ng totoo, excuse ka na.